Sinundan ko ang anino mula sa kawayan. Dahan-dahan akong lumapit habang nakakubli sa kadiliman. Narinig ko siyang umuusal ng kakaibang dasal habang nakatingala sa malaki at bilog na buwan. Nakita kong hinubad niya ang pang-itaas na damit niya at nagsimulang magpahid ng malagkit na langis sa buo niyang katawan. Maya-maya pa ay nakita kong yumuko at humalik ito sa lupa at pagkatapos nun ay ipinilig-pilig ang ulo sa kaliwa at sa kanan ng pabalik-balik habang nag-uurasyon. Hanggang ang salita niya ay naging pag-atungal. Isang nakakatakot na tunog na animoy isang asong ulol na handang-handang malakmal. Tumulo ang mahaba at malagkit na laway sa kanyang bibig. Ang kanyang balat ay naging kulay itim at dinubuan ng matatalas na kuko na kayang-kayang pumunit ng balat. Nakakatakot. Aalis na sana ako pero bigla siyang lumingon. Magandang araw, Kuya Bari. Ako po si Dario. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 1988 sa isang maliit na nayon sa probinsya ng Guimaras, isang isla sa kabisayaan ng Pilipinas na kilala sa matatamis na mangga at malinis na dagat. Tahimik at payak ang lugar na ito noon kumpara sa kasalukuyan. Ang ekonomiya ng isla ay nakasentro sa agrikultura, partikular na sa produksyon ng mangga. Kuya Bari, dati pong payapa ang lugar namin, subalit nabalot ito ng misteryo dahil sa isang tao na pinaghihinalaang isang aswang. Ang aming nayon ay nasa tabi po ng dagat na may katahimikan at mapanglaw na gabi. Nagsimula po ang kwentong aswang sa aming lugar nang magkaroon ng isang kakaibang kamalasan ang isang pamilya na kababaryo namin. Nagsimula ang paghihinagpis ng pamilyang ito nang mamatay po ang panganay na anak. Nagkaroon ito ng sakit na hindi matukoy-tukoy ng doktor hanggang sa iginupo na lamang ng karamdaman at labis na panghihina. At sa kanyang lamay, habang nagdaraos ng ritual o dasal ang mga kaibigan at kamag-anak, ay may isang nakakapanindig balahibong pangyayari. Sa ilalim ng malabong liwanag ng ilaw mula sa mga kandila, isang napakalaking ahas ang biglang gumapang papunta sa ibabaw ng kabaong. Ang kanyang matang may kaakit-akit na kulay ng berde ay tumitig sa mga dumadalo na nagdulot ng gulat at takot. Sa tuwing tatamaan ng ilaw ang mata ng ahas, mistulang may kakaibang kapayapaan at pagkakalinga na nararamdaman ang mga taong nakapaligid. Hindi ito gumagalaw, nakatitig lamang sa mga nagdadalamhati. Sa paglipas ng mga sandali, biglang nawala ang ahas at kasabay po noon ang isang malakas na hangin. Ang pangyayaring iyon ay naging usap-usapan sa buong bayan. May mga nagsasabing ito raw ay tanda ng pagpapahayag ng namayapang minamahal sa pamamagitan ng ahas. Samantalang ang iba na may itinuturing itong masamang tanda na may malubhang pangyayari na darating. Nakita ko rin ang ahas na iyon, Kuya Bari, at ang nakakakilabot po doon ay may nakapagsabi na baka raw ito ay isang aswang. Hindi naman sineryoso ang bagay na iyon dahil imposibleng mayroong aswang sa tahimik naming lugar. Para sa akin po ay posibleng naligaw lamang ito na ahas at walang kahulugan ang pagpapakita nito. Pero naulit ang pagpapakitang iyon sa iba't ibang oras.
Kaya natakot na ang mga bantay na lumapit sa kabaong dahil baka matuklaw sila ng ahas at ikapahamak nila iyon. Hanggang sa nanaginip po ang isa nilang kamag-anak. Tungkol ito sa pagpapakita ng ahas at pananatili nito sa tabi ng kabaong. Nakita raw niya ang ahas na nagbago ng anyo at naging isang anyo ng isang matandang babae. Nakatutok daw ang matanda sa kabaong at sa hindi malamang dahilan, nagkaroon ito ng nakapangingilabot na interes sa bagay na nasa loob nito. Hinawakan niya ang takip at bahagya itong itinaas. Kasabay ng pag-angat nito, nalantad ang isang mahaba at mapusyaw nitong dila patungo sa loob ng kabaong. Nagdulot ito ng kakaibang takot at pangamba nang magising ang may-ari ng panaginip. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang nawala ulit ang matanda at bumalik sa pagiging ahas sa kanyang panaginip. Ito ay naging usap-usapan sa baryo. Isang napakalakas na pangitain na nagdulot ng takot at pagdududa sa mga puso ng mga nakarinig. Agad naman nila itong isinangguni sa isang albularyo sa nayo namin at sinabing isa raw aswang ang ahas. Ibinili nitong huwag aalis ang bantay sa tabi ng bangkay para hindi ito makuha o makain ng nasabing aswang. Agad ding ipinaalala ng matandang albularyo na mag-ingat, lalo na ang magkakapatid dahil ayon sa panaginip ay babalik at babalik ang ahas para muling mambiktima. At nangyari nga ito. Dahil wala pang 3 buwan ang nakaraan ay ibinalita sa kanila ang kinasangkutang aksidente ng kanilang pangalawang anak. Hindi pa matukoy kung bakit bigla na lamang daw itong natumba at nabagok na siya niyang ikinamatay. Walang pagsidla ng labis na paghihinagpis at awa sa sarili ng mga magulang nila. Itinuring nilang isang trahedya na gawa ng tao ang nangyari. Halos sugurin nila ang taong pinaghihinalaan naming aswang at sinabi nitong papatayin daw niya ang salot. Iyak ng iyak ang ina nila at halos bumigay na ang katawan sa pag-aalala na baka masundan ito ulit. Hindi na raw nito kakayanin pa kung mabawasan pa muli ang kanyang mga anak. Ngunit sa kasawiang palad, Kuya Bari, sa paglipas ng 1 taon lamang ay sinapit din nila ang naging kapalaran ng kanilang mga anak. Halos sabay na isinugod sa ospital ang mag-asawa at magkasunod din na namatay. Naiwan naman ang isa nilang anak na babae na inilagaan na ng kanilang kamag-anak. Muling kumalat ang balita na maaari raw totoo nga ang aswang na kayang magbalat kayo at ito ang may gawa sa kasawiang iyon ng pamilya. Kasabay din ito, kumalat din ang bali-balitang isa sa mga kabarangay namin ang pinaghihinalaang aswang, ang mangungubra ng wedding na si Aling Lucinda. Siya ay isang karaniwang tao sa umaga. Masipag at palasimba ito. Makikita siya sa palengke tuwing umaga. Namimili ng mga gulay at prutas. Siya'y kilala sa kanyang magiliw ng ngiti at maalalahaning pakikitungo sa mga kapitbahay. Matanda na si Aling Lucinda pero maliksi at malakas pa rin. Siya ay 77 taong gulang na pero nakakaya pa niyang lakarin at ikut-ikutin ang buong barangay namin na walang iniindang kahit na anumang sakit. Kung hindi nga lang dahil sa balita, ay baka bibilib na sana ako sa matanda. Mas lalo pang umingay ang mga alingas-ngas ng pagiging aswang niya
nang minsang mamatay ang malapit nitong kaibigan na matanda na rin. Sa bahay namatay si Aling Rosal at habang nag-aantay ang pamilya nito sa kukuhang punerarya ay dumating si Aling Lucinda. Dire-diretso daw nitong tinungo ang silid kung saan naroroon ang bangkay. Ang manugang na babae ni Aling Rosal ang nakakitang agad itong pumasok sa silid at walang ano-ano'y hinalikan daw sa labi ng mabilis ang bangkay. Sabi nga ng mga tao, sino bang normal na tao ang gagawa noon kung hindi aswang lamang? Ni pamilya nga ng namatay ay hindi kayang gawin ang kanyang ginawa. Marami ng tao ang umiiwas sa kanya magmula noon. Marami na rin ang nagsasabi na panlinlang lamang nito ang pagiging aktibo sa kanilang simbahan. Hanggang sa dumating ang anak nitong engineer mula sa ibang bansa. Nalaman nito ang mga chismis-chismis na kumakalat sa barangay. Agad naman nitong sinubukang tuntunin kung saan nanggagaling ang masamang balitang iyon. Galit na galit ito sa mga taong nanghuhusga sa kanyang mahal na ina. Natatandaan ko pa nga, Kuya Bari, inireklamo pa nila ito sa barangay at sinabing idedemanda nila ang sino man na manira sa kanyang ina. Kaya naman ang mga tao noon ay itinigil ang pag-uusap-usap patungkol sa matanda. Ngunit muling bumalik ang usapin 1 taon ang nakalipas. Namatay ang isang dalaga sa kapitbahay namin. Siya ay si Lori. 19 na taong gulang. Maganda, masigla at palakaibigan itong si Lori. Ngunit isang gabi, bago mag-alas 8 ay nagsabi ito sa mga kasama niya sa bahay na matutulog na siya dahil pakiramdam daw niya ay pagod na pagod siya ng sobra. Ngunit pagsapit ng alas 12 ng gabi ay may napansin daw silang mga kakaibang tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Hanggang sa narinig nila ang malalakas na paghilik mula sa silid ng dalaga. Nag-alala sila kaya pinuntahan nila kaagad ang dalaga. Ngunit nang buksan na nila ang pintuan, bumungad sa kanila ang nangingitim at maputla na ang labi ng dalaga. Nataranta na sila kaya naitakbo pa nila ito sa ospital, ngunit hindi na ito umabot at deklaradong dead on arrival. Subalit ang pighati ng kapitbahay namin ay hindi natapos nang biglang magkasakit ang padre de pamilya. Yung kapitbahay na ito, Kuya Bari, ay sobrang ingat sa kanyang katawan. Siya po ay si Donato. Tuwing umaga ay nakikita namin siyang nagja-jogging sa kalsada. Mayroon itong sakit na hypertension pero alam ko hindi naman ito nagpapabaya at madisiplina talaga sa pag-inom ng gamot niya. Maski nga Guyabano tea ay iniinom nito dahil mabisa raw itong gamot at maganda sa katawan. Madalas ay gulay din ang kinakain. Sa maiksing salita, maingat ito sa kanyang kalusugan. Nagulantang na lang kami isang gabi nang manghingi ng saklolo ang asawa nito. Agad namang pumunta kami ni tatay para alamin kung ano ang nangyayari sa kanila. Nakita namin silang mag-asawa na paikot-ikot sa kanilang bahay. Pinatuloy kami ng asawa nito at kinuha ang opinyon namin kung kailangan ba niyang dalhin sa ospital ang kanyang asawa. Dahil bigla na lamang daw kasi itong hindi makakilala at hindi mapakali. Totoo nga, Kuya Bari, ang sinabing iyon ng asawa dahil pagpasok namin sa kanilang bahay ay agad niya kaming tinanong kung sino daw kami. Nagpakilala naman kami sa kanya pero maging pala ang asawa niya ay hindi na rin siya makilala. Malakas naman ito at walang ipinapakitang sintomas na maaari niyang ikapahamak.
Ngunit bigla nitong sinabi na mayroon siyang nakikitang mga tao sa itaas ng kanilang hagdan. Tinanong niya sa kanyang asawa kung sino raw ang mga ito. Kinabukasan, nang dalhin nila ito sa ospital, nagpagawa ng test tulad ng CT scan at MRI. Ngunit parehas ay walang makitang mali sa sistema ng kanyang utak. Alam niyo po Kuya Bari, mula nang magsimula ang pagkawala ng kanyang memorya ay halos 2 linggo lamang. Pumayat siya ng grabe maski kumakain naman ito. Mabilis naman ang naging pagpayat niya hanggang sa maski mga paa ay hindi na niya maiunat. Kung kaya't pagkagaling sa ospital ay binubuhat ito pauwi sa kanilang bahay. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa kanya dahil sa ospital ay wala naman silang makitang sakit. Hanggang sa tuluyan na nga itong namatay dahil sa panghihina. Muling naging usap-usapan ang pagiging aswang ng kababaryo naming si Aling Lucinda. At sa unang gabi, nagpunta ito sa lamay kasama ang anak nitong engineer, asawa nito at ilang mga miyembro ng kapilya para mag-alay ng dasal para sa yumao. May galit ang pamilya, lalo na ang mga anak ng namatay kay Aling Lucinda. Dahil bago mamatay pa ang kanilang ama, ay nagawa nila itong ipatingin sa 3 albularyo. Ang unang albularyo ay sinasabing nabati daw ito sa ilalim ng isang puno kung saan ito namamahinga. Ang pangalawang albularyo naman, nagawa nitong pasapiin ang aswang sa isa sa mga taong naroroon na kababaryo din namin habang ginagamot si Mang Donato. Pinaamin siya ng albularyo kung ano ang kanyang pangalan at kung bakit niya iyon ginawa. Ayon sa kwento-kwento ng mga nakakita, bigla daw tuminis ang boses ng aming kababaryo at naging matalas ang paningin nito. At sa bawat pagtatanong ng albularyo, umamin ito na siya ay si Aling Lucinda. At kanya raw talagang binabalik-balikan at kinakain ang enerhiya nitong si Mang Donato dahil labis daw ang inggit nito sa kanilang pamilya. Tinanong naman ng albularyo kung ano ang kinaiinggitan nito. May 4 daw kasi silang de abroad na anak at marami daw silang pera. Sinabi ng asawa ni Mang Donato na bakit naman ito maiinggit, may abroad naman din siya at isa pang engineer. Madamot naman daw kasi ang kanyang anak at sinabing madalang pa sa patak ng ulan kung siya ay bigyan. Ang anak ni Mang Donato na nasa abroad ay mayroong kaibigan na albularyo ang tatay. Ipinatawas niya ang kanyang ama at sinabing hindi sakit ang dumadali sa kanyang ama kung hindi tao din na nagbabago daw ng anyo at nagiging kampon ng kadiliman tuwing sasapit ang gabi. Sinabi din itong mag-ingat ang pamilya dahil iisa-isahin daw sila kapag hindi nila ito napigilan. Ipinayo sa kanila na magbitbit palagi ng mga pangontra. Pinadalhan sila ng buntot ng pagi. Sa lamay naman, naging alerto ang lahat nang dumating ito kasama ang anak at ilang mga lingkod sa simbahan. Dadasalan daw nila ang patay. Hindi nila magawang itaboy ang matanda dahil hindi naman nila pwedeng ikatwiran na ayaw nila ito sa lamay dahil nga isa itong aswang. Natatakot din sila na baka sila ay maidemanda ng paninirang puri. Matapos ang dasal ay hindi mapakali ang matanda. Sinusubukan itong lumapit sa bangkay pero nakaharang doon ang 2 kapatid ng namatay. At sa kusina ay palihim na nagsasaboy ng asin ang ilan nilang kamag-anak. Maski sa bakuran ay nagsaboy din sila. Hindi nagtagal, sinabi ni Aling Lucinda na mauuna na itong umuwi dahil sumama daw ang kanyang pakiramdam.
Pagkatapos ng libing ay naging usap-usapan sa umpukan ang mga pangyayari. May nakapagsabi sa mga kapitbahay namin na may nasagap daw silang balita patungkol sa pag-uusap ng mag-inang Lucinda at ang anak nitong engineer. Narinig daw nitong tila umaatungal sa sakit ang kanyang ina mula sa kanilang bahay. Marahil nag-alala ito kaya pumunta ito sa bahay ng mga magulang para silipin ang nangyayari sa kanyang ina. Pagdating niya doon, bigla na lang daw itong nagwala at galit na sinabing totoo naman pala ang tsismis na aswang ang nanay niya. Nakita daw niyang nakadipa daw ito at basang-basa mula sa ipinahid na langis. Hula namin ang nakarinig sa kanilang usapan ay ang kapitbahay nilang kamag-anak na nagkukwento sa amin. Kaya nga siguro marahil ay sinamahan nito ang ina sa lamay para maghugas ng konsensya. Ilang araw lang pagkatapos ng libing ni Mang Donato, umalis na ang anak ni Aling Lucinda. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nagpatuloy ang buhay sa baryo namin pagkatapos ng lahat. At dahil wala namang kaming maipresentang ebidensya at hindi naman namin ito mailalaban sa korte na hindi papaniwalaan ang kwentong aswang, pinabayaan na lang namin ang usaping ito. Nag-ingat na lang kami, lalo na't maaari din kaming maging biktima kapag muli itong naghasik ng lagim. Isang gabing mapayapa, dumaan ako sa tabi ng bahay nila Aling Lucinda. Nakita ko siyang dahan-dahang lumabas sa kanilang kubo at patungo sa kawayanan sa likod ng kanilang bahay. Sinundan ko siya ng palihim. Nag-ingat na baka makagawa ng ingay sa paligid. Hanggang sa marating namin ang kawayanan. Nagtago ako sa likod ng mga kawayanan at unti-unting sumilip. Nag-oorasyon siya. Maya-maya ay inilabas niya ang langis at inumpisahang ipahid ito sa kanyang katawan. Walang pinalagpas na bahagi ng kanyang katawan, mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ko po siyang nagbago ng anyo. Nanlaki ang aking mga mata. Totoo ang balita na isa nga siyang aswang. Isang nilalang ng dilim na sumisira sa magandang imahe ng aming barangay. Siya ang bumibiktima ng mga walang kamalay-malay na tao dito. Siya pala ang nagkakalat ng kademonyuhan. Si Aling Lucinda. Totoo ngang aswang siya at kitang-kita ko mula sa dalawa kong mga mata ang biglaang niyang pagbabagong anyo pagkatapos niyang magpahid ng langis. Lumingon siya bigla sa kinaroroonan ko at tila naramdaman ang aking presensya. Agad kong narinig ang malakas niyang pag-atungal na akala mo'y nanggagaling sa ilalim ng hukay. Nakita ko ang matanda na naglakad patungo sa aking direksyon. Sa aking takot, sumigaw ako ng malakas at tumakbo papalayo. Mabilis sa takbo ang aking ginawa na animoy hinahabol ni kamatayan. At sa kakasigaw ko ay nagsilabasan naman ang mga tao para daluhan ako. Halos hindi ako makapagsalita nung tanungin nila kung anong nangyari sa akin. Agad naman akong pinakalma ng mga kapitbahay namin at dinala nila ako sa kababaryo naming albularyo. Sobrang kaba at hingal ko habang nilalarawan sa kanya ang aking mga nakita. Sinabi naman ng manggagamot na aswang daw ang aking nakita. Mainam daw na hindi ako naabutan dahil tiyak na kamatayan ang aking haharapin. Subalit mayroon pa rin daw akong dapat na malaman. Ang albularyo ay kilala sa kanyang abilidad na manggamot ng mga kakaibang sakit na hindi kayang solusyonan ng mga modernong doktor.
Matapos akong suriin ng manggagamot, ay napagtanto ng albularyo na isinumpa daw ako ng aswang. Kung kaya't hindi nagdalawang isip ang albularyo at agad na naghandog ng dasal at ritual upang tanggalin ang sumpang iyon. Pagkatapos niya akong inorasyonan, binigyan niya ako ng isang medalyon na may inskripsyon ng mga lumang orasyon at mga halamang pangontra. Kasama rin sa ibinigay ng albularyo ay ang isang maliit na bote ng lana na kargado daw ng mga espesyal na halamang pangontra sa mga aswang. Ipinaliwanag ng albularyo na ito daw ay isang uri ng proteksyon na kailangan ko laban sa muling pag-atake ng masasamang nilalang. Itinuro din ng albularyo ang tamang paraan ng paggamit ng mga ito. Kailangan ko daw itong isuot sa tuwing lalabas sa gabi at dapat kong itago ito sa isang lugar na ligtas at malayo sa anumang panganib na makukuha ito ng mga bata at mapaglaruan. Sa tulong na ibinigay ng mga pangontra at lana sa akin, nagkaroon ako ng lakas ng loob at nabawasan ang aking takot. Ang sabi kasi ng albularyo na ang lana ay may kakayahang matukoy kung mayroong aswang na aaligid-aligid sa tabi-tabi. Anumang oras daw ay maaari itong kumulo kapag may aswang daw sa paligid. Makapaghahanda ako sa laban. Ang lana ay proteksyon din sa mga elemento at masasamang puwersa na maaaring magbalik. Pagkatapos po ng pangyayaring iyon, ay mas naging maingat ako sa sarili at sa pakikisalamuha, lalong-lalo na kay Aling Lucinda. Iniwasan kong makipag-usap o magpahalata ng anumang interes sa pagiging aswang ng matanda. Pero bigla akong napaisip sa ginagawang ritual ni Aling Lucinda, lalong-lalo na ang pagpapahid niya ng langis. Nagsimulang magtanong ang aking isip at mabuhay ang kuryosidad para hanapin ang katotohanan sa likod ng misteryong likidong iyon. Kaya naman, dahil dito ay inabangan ko si Aling Lucinda na lumabas o lumayo mula sa kanyang bahay. Kaya noong magkaroon ng pagkakataon, Kuya Bari, nang magpunta ito sa palengke, agad akong pumasok sa bahay niya. Hindi ko na napigilang tignan ang loob ng bahay at doon nakita ko ang kakaibang likido na may maladahong kulay. Tinakaw ko ito, Kuya Bari, at maingat na iniuwi ang lana. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakuryoso ako kung ano ang mangyayari sa akin kung ipapahid ko ito sa aking balat. Sa loob ng ilang araw ay sinubukan ko itong gamitin at ipahid sa buo kong katawan. At alam niyo po bang tuwing ina-apply ko ito sa aking balat ay tila nagiging malakas ako at tumatalas rin ang aking pakiramdam. Ayos na sana, pero sa ilang araw ko itong gamit ay unti-unti akong nagiging agresibo at nagiging mapanlamang sa aking mga kaibigan. At sa bawat paglipas ng mga oras ay parang nawawala na ang aking kabutihang loob. Nadiskubre kong hindi nagdadala ng tunay na lakas ang lana kung hindi nagpapalitaw lamang ito ng kadiliman sa puso ng tao. Sa takot ko na baka maging katulad ako ni Aling Lucinda, ay nagpasya akong ibaon na lamang ito sa lupa. Araw-araw ay nakikita ko si Aling Lucinda na palaging nasa labas ng kanilang bahay at parang baliw na baliw ito na waring may hinahanap. Alam kong alam na ng matanda na nawawala ang kanyang lana, ang kanyang mahiwagang langis. Alam kong mahalaga sa kanyang kalusugan ang lanang iyon dahil sa kapangyarihan nitong magpalakas ng katawan. Hindi nagtagal, nabalitaan na lang namin na nagkasakit ito. Nanginginig,
at nanghihina. Ang kanyang dating malakas na kapangyarihan ay unti-unting nawala at nahihirapan na siyang gamutin ang kanyang sariling sakit. Hula ko ay hindi na ito makapagpapalit ng anyo dahil wala na ang ginagamit niyang espesyal na langis para maging isang aswang siya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumalala ang kalusugan ni Aling Lucinda. May nararamdaman siyang sakit, ngunit hindi siya makapagpatingin sa doktor dahil sa kagusto niya marahil na manatiling lihim ang kanyang tunay na pagkatao. Nag-iisa, walang makapitan at walang tumutulong. Huli na nang dumating ang kanyang anak. Dinala pa man niya ang matanda sa ospital, ngunit tuluyan na itong nawalan ng buhay. Hindi ko alam kung dapat ba akong makonsensya, Kuya Bari, sa aking ginawang pagnanakaw sa mahiwagan nitong lana na nagresulta ng kamatayan ni Aling Lucinda. Sa totoo lang, nagtatalo ang isip ko. Sa kabilang banda ay sinasabi nitong tama lang iyon para matapos na ang paghihirap at kamatayan sa aming baryo. Ngunit hindi talaga maialis sa konsensya ko na ako ang dahilan ng kamatayan ng taong ito. Kung kaya't nagpasya akong lisanin ang aming baryo, Kuya Bari. Nagpunta na ako sa Leyte at nakitira pansamantala sa aking mga pininsan. Doon ko sinimulang kalimutan ang mga pangyayari at nagpatuloy na muli sa buhay. Dito na rin po ako nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya. Matapos ang maraming taon, bumalik ako sa Guimaras, ang lugar na aking iniwan matapos ang trahedyang naranasan ko. Ang aming nayon ay hindi na katulad po ng dati. Marami nang nagbago sa isla. Ngunit isa lang ang hindi nagbago, ang mga alaalang nagdaan na hindi ko na siguro malilimutan. Hinanap ko ang eksaktong lugar sa bakuran ng aming bahay kung saan ko ibinaon ang lana ni Aling Lucinda. Bigla akong nakaramdam ng bigat ng dibdib nang makita itong naroroon pa. Bumuntong hininga ako at bumulong ako sa hangin. Humingi ako ng tawad kay Aling Lucinda sa kagustuhan kong patawarin na rin ang aking sarili. Matapos yun, muli kong ibinaon ang lana sa lupa at ipinangakong kakalimutan ko na ang nakaraan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Dario. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ama sa akin tungkol sa naging karanasan niya noon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jessie at ang aking ama naman po ay tawagin na lang natin sa pangalang Nicolas. Noong mga panahong nangyari ang karanasang ito ng aking ama ay nag-aaral pa lamang siya ng kolehiyo. Noong nag-aaral si Papa ay pinili niya ang mag-boarding house na lang malapit sa kanyang paaralan kaysa ang umuwi araw-araw sa bahay nila. Malayo po kasi ang bahay nila noon doon sa universidad kung saan siya pumapasok. Dahil nga sa ganoong sitwasyon ni Papa, madalas siyang kumakain sa karinderyang malapit sa paaralan niya. O kaya po ay kung saan niya matipuhang kumain. Tamad kasi siyang magluto sa kanyang boarding house kahit pa na nasa harap lamang ito ng universidad.
Isa pa ay kasama niya ang mga kaibigan niyang kumakain. Ayon po kay Papa, halos lahat ng karinderya noon ay nakainan na niya kasama ang kanyang tropa. Wala po kasi silang permanenteng kinakainan dahil iba-iba ang gusto nilang putahe sa araw-araw. Hanggang sa isang araw noon, nagtataka po sina Papa kung bakit nag-uunahan ang mga kamag-aral nila sa isang kainan. Dahil doon ay nakuryoso sila at pinuntahan din nila iyon. Noong marating nila ang lugar ay nakita nilang may bagong bukas pala na karinderya. Nasa tapat lang ng boarding house ni Papa ang nasabing karinderya. Kung kaya noong mga oras na iyon ay nagpasya na lang na sina Papa na doon na kakain. Pumasok sila sa karinderyang iyon upang tignan kung ano ang mga nakahandang putahe. Natakam naman sila nang mapagtantong mabango at masasarap ang mga putaheng ibinebenta ng karinderyang iyon. At dahil nakaramdam na rin sila ng gutom ay isa-isa na silang umorder ng kanilang makakain. Noong maibigay na sa kanila ang kanilang mga inorder na pagkain ay naghanap sila ng kanilang mapupwestuhan. Nagsimula na kaagad silang kumain nang makahanap sila ng kanilang pwesto. Nagkwekwentuhan pa nga sila habang sila ay kumakain. Wow, grabe! Ang sarap naman ng pagkakaluto nito. Mabuti pa siguro kung dito na lang tayo kumain araw-araw. Wika ni Jacob na isa sa mga kasama ng aking ama. Apat po kasi silang magkakasama ng mga panahong iyon. Sumang-ayon naman sila dito dahil totoo naman daw na napakasarap ang pagkakaluto ng pagkain nila. Grabe ang lambot ng karne nitong adobo. Yummy, sarap! Sabat naman ni Joel. Sana sa susunod na araw ay may bistek na sila. Alam mo, yun pa naman ang pinakapaborito ko. Saad naman ng aking ama. Sumang-ayon naman sa kanya ang isa pa niyang kaibigan na tulad niya ay iyon din ang paboritong ulam. Nagpatuloy naman sila sa kanilang pagkain hanggang sa matapos sila at nilisan na nila ang karinderyang iyon. Simula nga ng araw na iyon, naging paboritong kainan ng aking ama ang karinderyang nasabi. Hindi sila nagsasawa sa mga pagkaing inihahanda ng karinderya dahil nga masarap ang pagkakaluto sa mga ito. Marami-rami na rin ang mga estudyante na kumakain doon araw-araw. Subalit kahit na ganoon, ayon sa aking ama, ni isang beses ay hindi pa raw nagluto ng bistek ang karinderyang iyon. Ayos lang naman daw iyon sa aking ama at sa isa niyang kasama, ngunit hindi mapagkakailang hinahanap din nila ang ganoong pagkain dahil nga paborito nila iyon. Hanggang sa isang araw noon, nagpasya na hindi kumain sa karinderyang iyon si Papa at si Charlie. Nako, pas muna tayo dito, wag muna tayo dito kumain. Wala naman kasi yung bistek na paborito natin eh. Yun pa man din ang gusto kong kainin ngayon. Sa iba na muna kami kakain ngayong araw. Sa susunod na araw na lang kami babalik roon. Wika ni Papa sa kanyang mga kaibigan. Sumang-ayon naman kay Papa si Charlie. Ang kaibigan nitong paborito din ang bistek. Wala nang nagawa pa sina Joel at Jacob tungkol sa bagay na iyon. Naghiwalay naman sila at naghanap naman sina Papa ng kainan na may lutong bistek sa araw na iyon.
Nang araw ngang iyon, hindi sila magkakasamang kumain. Nang bumalik sila sa paaralan ay ibinalita ni na Joel at Jacob kina Papa ang magandang balita para sa dalawa. Nako mga pre, sayang at hindi kayo kumain doon sa karinderyang iyon ngayong araw. Panimulang wika ni Jacob. Oh, bakit? Ano nangyari doon? Tanong naman ni Charlie. May bistek na kasi silang luto doon. Napangiti bigla sina Papa nang marinig iyon. Noong sumunod na araw nga ay sa karinderyang iyon sila kumain. Malayo pa lamang sila ay nakangiti na at nananabik na sina Papa at Charlie dahil nga may bistek na luto na sa karinderyang iyon. Noong makarating sila ay kaagad silang umorder ng kanilang pagkain. Nang matapos ay kumain naman kaagad sila sa dati nilang pwesto. Napapangiti naman si Papa dahil sa wakas ay may bistik na sa karinderyang iyon. Subalit noong isusubo na sana ni Papa ang bistik na nasa kutsara nito ay biglang natigilan siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla na lang siyang napatigil at napatitig sa bistek. Mas inilapit pa niya iyon sa kanyang mga mata upang matitigan ng mabuti. Naggulat si Papa nang sa hindi niya inaasahan ay tila may kakaiba sa karne ng bistek. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang kanyang nakita, subalit ayon sa kanya, tila hindi karni ng hayop ang pagkain iyon. Hindi rin alam ng aking ama kung bakit naisip niya ang tungkol sa bagay na iyon. Napailing pa nga siya dahil doon at imbes na kainin iyon ay ibinalik na lamang niya iyon sa lagayan. Marahil ay napansin ng mga kaibigan niya si Papa kung kaya napatanong ang mga ito sa kanya. Napatingin naman siya kay Charlie at tulad niya ay tila ganoon din ang reaksyon ni Charlie sa bistik na na-order nila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Wala naman. Busog lang kasi ako kaya medyo parang wala akong ganang kumain ngayon. Iyon na lang ang naitugon ng aking ama sa kanyang mga kaibigan. Napatango naman ang mga ito at nagpatuloy sa kanilang pagkain. Nagkatinginan naman si Charlie at ang aking ama na animoy may naisabihin sa isa't isa. Ilang sandali pa ay nagwika na rin si Charlie na busog na siya. Mabuti na lang at hindi na nagtanong ang dalawa pang kaibigan ni Papa kung bakit hindi nila nagalaw ni Charlie ang bistik na mga paborito nila. Nang matapos sila sa kanilang pagkain ay bumalik kaagad sila sa paaralan. Wala namang imik sina Papa at Charlie. Mabuti na nga lang daw ay hindi nangulit sina Jacob at Joel nang sabihin nila ang dahilan kung bakit natahimik silang dalawa. Hanggang sa uwian ay hindi mawala sa isipan ni Papa ang tungkol sa bistik. Sumagi sa isip niya kung ano ba talaga ang nakita niya sa pagkain. Bakit parang tato ang nasa karning iyon? Tato ng tao yun Wika pa niya noon sa kanyang sarili.
Lumapit pa nga siya kay Charlie upang tanungin ang kanyang kaibigan tungkol sa bistik. Nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Charlie kung ano ang napansin niya sa pagkaing iyon. Tulad kasi ng napansin ni Papa ay ganoon din ang napansin ni Charlie. Dahil doon ay labis ang pagtataka nilang dalawa. Bakit ganoong gayong ang ibang pagkain ay wala namang problema sa kanila? Nagkasundo na lamang sila ni Charlie na huwag nang ipagkalat ang tungkol doon. Matapos nilang magkasundo ay umuwi na lamang ang aking ama sa kanyang boarding house. Kinagabihan nga noon, hindi siya masyadong makatulog dahil sa labis na pag-iisip tungkol sa bistik. Dahil doon ay nagpasya siyang sumilip sa bintana ng kanyang silid. Napatingin kaagad siya sa karinderyang madalas nilang kainan. Hindi alam ni Papa kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba habang nakatingin siya sa karinderya. Dahil doon ay nagdesisyon siyang isarado na sana ang bintana at pilitin ang makatulog. Subalit, akmang isasara na lang niya ang kanyang bintana, ay natigil siya nang biglang may bumukas na ilaw doon sa karinderya. Nagulat si Papa dahil hindi niya aakalaing may tao pa pala roon. Naisip pa nga niya na baka sa karinderya natutulog ang mga nagbabantay, subalit mali siya ng kanyang akala. Ilang sandali pa siyang nanatiling nakasilip sa bintana nang may mapansin siyang dalawang tao na tumigil sa tapat ng karinderya. May daladala itong mga malalaking styro box na may nakasulat na salitang bistik. Kinabahan kaagad ang aking ama dahil doon. May lumabas na rin noon sa karinderya. Nagulat ang aking ama nang makita niya na ang nagbabantay ng karinderya ang lumabas at inaabot ang styro box sa dalawang lalaki. Maya-maya pa ay pumasok na ang nagbabantay sa karinderya at nagsimula na ring maglakad ang dalawang tao paalis doon. Akala ni Papa ay nasa maayos na ang lahat, subalit nagkamali siya. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Bigla na lang kasing naging dalawang malaking aso ang dalawang taong naglalakad at mabilis ang pagkawala ng mga ito. Mabilis na naisarado ni Papa ang kanyang bintana dahil doon. Natakot kasi siyang baka bigla na lang tumambad sa kanya ang dalawang malaking aso. Hindi makapaniwala si Papa sa kanyang nakita. Nag-alala siya at natakot siya dahil naisip niyang aswang ang dalawang iyon at baka maging ang mga nagbabantay sa karinderya. Naisip din niya na talagang hindi nga karni ng hayop ang bistik na nabili niya dahil baka karni iyon ng tao. Kinilabutan siya nung mga oras na iyon at hindi na nakatulog. Kinaumagahan ay maaga siyang pumunta sa paaralan. Kinausap kaagad niya ang kanyang mga kaibigan at binanggit niya ang tungkol sa kanyang nakita. Laking gulat at hindi talaga makapaniwala ang kanyang mga kaibigan. Nagkataong albularyo pala ang lolo ni Charlie at hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at tinungo nila ang lolo ni Charlie. Ayon sa albularyo ay wala naman daw masamang nangyari sa kanila.
at dahil doon ay nakahinga sila ng maluwag. Hindi man nila maintindihan kung bakit wala namang nangyari sa mga mag-aaral na kumakain doon at maging sa kanila, ngunit buo na ang pasya nilang huwag nang kumain pa doon dahil lamang sa bistik na ibinebenta ng karinderyang iyon na marahil ay luto ng aswang na ipinapasok lang at hindi luto ng may-ari ng karinderya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo po ang aking email. Lubos na gumagalang, Jessie. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga nakikinig ng inyong channel. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko bilang isang kartero. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Larry at kasalukuyan akong nakatira dito sa bayan ng Cebu. Nangyari po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo dekada 80. Noong mga panahong iyon ay kasalukuyan akong nagtatrabaho, Kuya Bari, bilang isang kartero sa aming lugar. Kaya naman, lagi akong maagang nagigising upang maihatid ko lahat ng mga sulat na galing sa iba't ibang lugar. Isang araw ay naisipan kong hindi pumasok sa aking trabaho sapagkat sumama ang aking pakiramdam. Kung kaya mas maiging ipinahinga ko muna ang aking sarili sa pagtatrabaho. Kaya nakibalita na lamang ako sa kasamahan ko sa trabaho na si Marvin. Sapagkat si Marvin ay nakatira sa di kalayuan sa aming bahay. Noong sumapit na ang hapon ay naisipan kong tumambay sa labas ng aming bahay upang makapagpahangin. At sakto naman na napadaan ang aking katrabahong si Marvin. Paring Marvin, kumusta na ang trabaho? Tanong ko sa kanya. Pare, ikaw pala. Ayos lang naman. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumasok ng ilang araw? Wika sa akin ni Marvin. Oo nga pre, sumama ang pakiramdam ko kaya papahinga muna ako. Ay, ganun ba? Naku, mapapalabang kanyan pagpasok mo. Nakatambak na kasi yung mga sulat na ididispatcha mo. Sigurado ka, aabutin ka na naman ng gabi sa paghahatid ng mga sulat. Wika sa akin ni Marvin. Ay, oo nga. Pero alam mo, saglit lang yun sa akin. Para namang walang tiwala eh. Pabiro kong sagot kay Marvin at natawa lang ito, ngumiti lang ito sa sinabi ko. Pre, paano? Uwi muna ako gagabihin na ako eh. Pagpapaalam sa akin ni Marvin. Sige pre, pasensya na, naabala kita. Salamat. Sige, kita na lang tayo bukas Tsaka sabay na tayong pumasok. Wika ko sa kanya. Sige pre, dadaanan na lang kita dito bukas. Sige dapat pagtawag ko sa'yo bukas, lumabas ka kagad Pag hindi, iiwanan kita. Pabiro nito sa akin. Natawa naman ako sa kanyang sinabi at, Sige pre, ingat ka, kita tayo bukas. Noong umalis na si Marvin, ay agad na rin akong pumasok sa aming bahay upang makapaghapunan. Noong makatapos naman ako sa aking paghahapunan, ay kaagad na akong humiga upang magpahinga dahil masama pa rin ang aking pakiramdam at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako at madaling araw na nga ako nang magising. Kaya naman noong marinig ko ang tilaok ng manok ay agad na akong bumangon upang makapaghanda na sa pagpasok sa aking trabaho.
Matapos akong makapaghanda ng aking babaunin, ay sakto namang ang dating ni Marvin. "Paring Larry, let's go, tara na." Nang marinig ko ang tawag nito sa akin, ay agad na akong lumabas. "Uy pre, tamang-tama, tara na, let's go." Habang naglalakad kami, ay napagkwentuhan namin ang mga lugar na pagdadalhan ko ng mga sulat, kung saan ihahatid ko ang sulat sa isang liblib na baryong kinatatakutan ng maraming kartero sa aming trabaho. At noong makarating na nga kami, ay agad ko nang inasikaso ang mga sulat na dadalhin ko upang maipamigay ko na sa mga taong pinadalhan. Noong matapos ko ng asikasuhin, ay agad na akong lumakad. Inabot na ako ng tanghali, ngunit hindi ko pa nakakalahati ang mga sulat na daladala ko. Nang inabot na ako ng tanghali, ay napagpasyan ko munang huminto upang kumain muna. Nang matapos na akong kumain, ay agad na akong nagpatuloy sa pamimigay ng sulat. At nang hindi nga nagkamali si Marvin, aabutin nga talaga ako ng gabi dahil kakaunti pa lang ang naidi-deliver kong sulat. Sapagkat inuna ko ang mga malalayong lugar upang pagkatapos ay malalapit na lang ang matitira. Makalipas lang ang ilang oras ay papadilim na at nakasalubong ko ang kaibigan kong si Marvin. "O pre, kamusta na?" Wika ko kay Marvin. "O ikaw pala yan, Larry. Okay lang naman. Eto, kakaunti na lang ang di-deliver ko. At teka, mukhang hindi ako aabutin ng dilim dito." Anya sa akin. "Ay, ganun ba? Buti ka pa. Malapit nang maubos yung sayo. Ito, tingnan mo. Yung sa akin, tingnan mo, ang dami pa. Kailangan ko pang i-deliver ito." "Naku po, yan na nga ba sinasabi ko sa iyo kahapon eh. Kung pumasok ka sana, hindi ka sana natambakan. Yan, gagabihin ka ngayon." Saad nito sa akin. "Oo nga pre. Sige, paano? Mauna na ako, Marvin. At para marami-rami pa to para ma-deliver ko na ito." Sige pre, ingat ka." Sagot sa akin ni Marvin. Ngumiti lang naman ako sa kanya at nagpatuloy na ulit ako sa aking paglalakad. Habang naglalakad ako, ay napansin kong tila patungo sa lugar na kinatatakutan ng lahat ang paglalakad ko. At noong tignan ko ang address na nakasaad sa sulat, ay hindi nga ako nagkamali. Doon nga ito sa lugar na pinaghihinalaan na lugar ng mga aswang. Dahil sa hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi, ay nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Hanggang sa makarating ako doon sa dulo ng lugar, ay agad ko namang hinanap ang address na nasa sulat. Habang naghahanap ako, ay may nakita akong isang matandang babae na nakaupo sa labas ng bahay. Kaya agad ko naman itong nilapitan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Magandang hapon po. Pwede pong magtanong. Dito po ba yung address na ito? Tanong ko sa matanda. Hindi naman sumagot ito, kaya tinanong ko ito. "Ay, Lola, tatanungin ko lang po, dito po ba itong address na ito?" Tanong ko ulit sa matanda. Tumingin naman ito sa akin at tiningnan ang address na nasa sobre.
at itinuro sa dulo ng baryo kung saan nakatira ang address na nakasaad sa sobre. Ay maraming pong salamat, Lola. Salamat po. Agad naman akong umalis at nagmadali upang hindi ako abutan pa ng lalim ng gabi. Habang naglalakad ako ay pinakiramdaman ko ang paligid. Napansin kong tila napakatahimik ng lugar at tila ba ay may kakaibang mangyayari. Dahil ni isang pinto ng bahay ay wala kang makikitang nakabukas at tila kakaiba ang lugar na iyon kaysa sa lugar namin. Dahil mapapansin at mararamdaman mo talaga na tila may bumabalot na masamang elemento sa lugar. Habang nasa lugar ako ay ni isang tao ay wala akong makita. Naisip ko kung kanino ako magtatanong sa lugar. Ni isang tao ay wala nga akong makita. Kung kaya naisipan kong kumatok na lang sa bahay at magtatanong-tanong. Noong lumapit ako sa isang bahay na malapit sa akin, ay kaagad akong tumawag dito. Ay, tao po! Tao po! Nakailang tawag na ako, ngunit walang lumabas na tao. Kung kaya nagtataka ako sapagkat ramdam kong may tao naman sa loob ng bahay. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat. Dahil sa may bigla na lang sumigaw at nagsabi ng, "Umalis ka na dito kung gusto mo pang mabuhay ka." Noong marinig ko ang boses ay natakot ako at kaagad akong umalis sa lugar. Hindi na ako nagtanong at nagsalita pa. Habang nagmamadali na akong maglalakad, ako ay nakapansin ng tila may tunog ng baboy sa aking likuran. At noong lingunin ko ito, laking gulat ko dahil sa napakalaking baboy ang nakasunod sa akin. Nang makita ko ang baboy ay nagmadali akong tumakbo papalayo. Sobrang kaba at takot na ang aking nararamdaman dahil hindi ako nito nilulubayan at maya-maya'y nakakarinig na rin ako ng huni ng wakwak. Habang tumatakbo ako ay talaga namang kamuntika na akong maihi sa sobrang takot dahil nga doon sa baboy na sumusunod sa akin at tila namumula pa ang mga mata nito. Habang tumatakbo ako ay di ko maiwasan ang maiyak dahil iniisip kong wala pa akong anak ay mukhang matotodas na ako. Ramdam na ramdam ko pa rin ang patuloy na pagsunod sa akin ng aswang. Nang malayo ako sa lugar na iyon ay naramdaman kong unti-unti nang nauubos ang lakas ko at mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo hanggang sa nakasalubong ko na itong si Marvin. Kaya kaagad naman akong humingi ng tulong sa kaibigan ko. "O pare, bakit ka namumutla? Ano nangyari sa'yo? Tsaka bakit ka tumatakbo?" Tanong sa akin ni Marvin. Pare, buti na lang nakita kita. Pare, may aswang na humahabol sa akin." "Ha? Anong aswang? Tsaka anong sinasabi mong humahabol sa wala naman ako nakikita sa likod mo." Nang lumingon ako sa aking likuran, ay wala na nga akong nakitang sumusunod sa akin na aswang. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Sakto namang pauwi na ang kaibigan ko, kung kaya sinabi ko sa kanyang sabay na kaming umuwi sapagkat sobra talaga ang takot na nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Ay naku pre, sa susunod wag mo nang tanggapin ang mga sulat kapag dyan sa baryong yan
nakarota. Ay naku, bantog talagang, maraming aswang talaga na sabi-sabi dyan sa baryong yan. Wika sa akin ni Marvin. Humugot naman ako ng isang malalim na hininga bago nagsalita ng, "Oo nga pre, baka ito na yung huling pagtatrabaho ko bilang kartero. Ayoko nang maranasan pa yung nangyari sa akin kanina." Nangingilid ng mga luhang sambit ko sa kanya. "Ikaw ba pre Marvin, hindi ka ba maghahanap ng ibang trabaho?" Tanong ko rito habang naglalakad na kami pauwi. Kung gusto mo, sabay na tayong maghanap ng trabaho pre." Wika ko sa kanya. Umiling naman ito at sinabing kinakailangan niyang magtrabaho pagkat manganganak nga ang kanyang asawa, kung kaya hindi siya pwedeng matambay o mabakante. Simula nga noon ay umalis na ako sa trabaho at makalipas lang ang ilang araw ay nabalitaan ko na lang na hindi na makita ang aking kaibigang si Marvin. Kahit ni isang bakas at sulat ay walang paramdam at walang nakita. Hanggang sa lumipas ang araw, buwan at taon ay wala na talagang nakitang Marvin. Bigla na lang itong nawala na parang bula. Sa kabutihang palad naman ay nakahanap na agad ako ng bagong trabaho at kinalimutan ko na ang nangyari sa akin at nagsimula ulit ako ng panibagong buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana'y mapili pong maibahagi sa inyong channel ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Larry. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo. Ang sundo.